Hello po. Welcome po sa DM Raya Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay 3J Campsite. Ito ay matatagpuan dito sa Manggahan, Laiban, Tanay. Yan, lagi na namin ito napupuntahan at ito ay naging official na campsite. Ito yung Sangauli na kalsada. So dati ito ay rough road pa, ngayon ay ginagawa na. So kung dito ka sa kanan, ito ay papunta ng Daraitan River. Itong kaliwa, ito yung papuntang Laiban. Ayan, ito po yung kalsada na ng papuntang Laiban. Sementado na, nakakatuwa. Ito yung school. Meron siyang multi-purpose building court. Ayan. Ayan. Meron ditong tindang gasolina rin kung maubusan. Saan tayo nag-park? Akit daw. Papark muna natin yun. Ito yung parking. Makikipark ulit kami, Nay. Ayan, ito yung parking. Yung tindahan ni Ate Grace. River na pinapaliguan na madalas nakikita nyo sa mga video. So ikutin natin ngayon yung kubo nila. Dito be? Ito halos ang pinakauna, ano? Or minsan nagigiba-giba lang, ano? And plain kubo lang siya. Ayan. Upuan lang. Kung gusto nyo yung mga walang masilungan, yan, pwede yan. And then itong kanilang lupa kasi ay malambot talaga. Kita nyo yung ugat ng puno umaangat na at yan ay natitipak na yung mga bahagi ng lupa, boundary. So ito, check natin yung kubo na isa. Ito yung may table para dun sa isa, nilagay lang dito. Kubo siya na kung saan may VIP room. sige, puntahan mo nga. Yan. Minsan kasi may mga nag-overnight, nag-outing, nag-overnight, nare-rent nila at kung may dalang sapin o matulugan, pwede matulog dyan kahit papaano. Kung may bata nakasama at walang tent. Yun yung purpose niyan. Ito yata ay 500. Ayan, 500 ang kubo na ganyan. So, 500. Ang kagandahan dito, kahit saan pwede ka magsaing, ano? Maraming panggatong. Ayan. Sa kabila. Dito, ikot tayo dito sa kabila. Dito. Ikot. Ayan. So, ikutin pa natin. Dati kasi itong lugar na to ay ayaw niya gawing campsite, ano. Gusto lang niya na may mga bisita siya na pumupunta rito at naliligo.
Ngayon, lagi namin pinipilit sila Kuya Utoy na gawing campsite na. So ito yung another kubo. Oh, maluwag-luwag ito, baka 600 ito, no? Ayan. So kinukoberan niya ng tarpaulin para hindi pasukin ng ulan. Kasi ang bubong lang niya ay kawayan. Talagang very ordinary lang, very simple lang. So ganun din to. VIP room. May VIP room din, yan. Kahit pa paano, malaking bagay yan na matulugan. 3 o 4 na tao o mga bata pwede matulog dyan. Ayan. Napaka-presko lang tingnan. Napaka-presko lang umaupo ka dito. Ayan. At mayroon pa doon isang kubo. Ayan. Yun naman ay wala namang... Ay, mayroon din matutulugan, ano? Open lang din siya. Open lang din. At sa bawat kubo, pwede ka nga magsayang dahil may mga bato, ano? Ayan. Puntahan natin kung saan tayo nag-set up ng ating mga tent, yung grupo. Ayan. So, napakahangin sa lugar na to. Siguro dapat i-develop itong hagdan, ano? Ang dami naman bato, no? Para hindi mahirapan yung mga aakyat, lalo na pag maulan. Ayan. Dito kami ngayon nag-set up. Ito, isa pang kubo dito. Ito yung na-rent namin na kubo para meron kaming common area. Hindi na kami latag ng tarp. So dami naming food kanina. Ito ay sponsored ni Sir Ed. Despedida niya. Yan. Open din siya, pero pwede na rin, ano? Mapresko dahil nasa ilalim ito ng puno. So ang kagandahan dito, hindi na kayo magdadala ng upuan talaga. Ayan. Ayan, mapresko pa rin. Ayan. At merong CR doon. Dalawa ang CR na available ngayon. CR dito, gawa nila. At may CR doon sa dati, sa bahay nila. Ayan, dito kami nag-set up ng aming galawan. Ito yung setup ng tent namin. Kaya ako ito napili dahil sa bundok na yan. Tanaw mo, ano? Ayan. Ikutin natin sila, yung iba pa. Halika. Yung sinso ay hindi na yan makagalaw dahil busog na busog. Ayan. Siyempre dahil maraming panggatong, yan ang ginamit namin panluto. At May sampayan. meron kami ditong Pinaka-organized ng kami. ayan, pinaka-organized to. Ayan. Maraming sabitan, no? Ito ang setup ni Makoy ngayon. Sa ngayon, medyo maaraw dito. Hindi niya na-anticipate itong ano. Tapos nausukan pa siya. Sukan. Tingnan pa natin. Meron ditong saan ba ang daan nito? Sa likod. Sige. Tingnan natin ang setup. Yan, maganda pa rin maligo doon, no? Pero mamayang hapon na. Mainit pa. Anong oras na ba? Mga 12 na, no? 1. Yan. Tingnan natin ang setup ni Ronel. Wow! Ayos na to, ah. Campers na talaga. Tingnan mo. Setup ni Ronel. Ayan. May banig sila sa loob. May banig sa loob. May sapi na. Yung insulator. Mahalaga na may insulator ka. At ang tent nila ay Moby Garden. Ah, wow. Oh, parang may sound pa. So, bago nilang tent ito. Pangatlong tent na, no? Sa maikling panahon na pagsama, nakatatlo na agad sila na tent. Ito naman ay kay Inso. Ayan, may table sila rito. At kay Sir Ed. Ayan, ang nasa ilalim Sir Ed, ano? Hindi ka na talaga ano yun ang ulan. Secure na secure. In case man, may tarp kami na dala. Para kung umulan talaga. Ayan, dito pwede pa maglatag ng tent dito. Ang sabi ko nga kay Kuya Utoy ay i-flatten pa, maglagay ng mga daanan ng tubig. Kasi pag umulan, doon, actually yun, ideal area yun eh. Dahil mapuno. Yung ibang campers kasi na gusto mag-isolate. Oh, ito, good spot to. Be, no? Good spot to. Wow. The best to. Walang nakapansin dito, ah. Hindi natin napuntahan kanina. Hindi, kaso pagka umulan yata. Oo, kakanal ka lang. Ayan, pero okay na tayo doon sa setup natin.
Sa campsite na ito ay wala silang kuryente. Talagang napakaro niya. Meron silang pinrovide na 2 solar lights. Pero kung pupunta kayo dito, magdala rin kayo ng sarili ng ilaw. Sa CR, ang gamit nilang tubig ay syempre dito rin sa inom. Ngayon naman, yung pang-inumin nila, drinking water, pwedeng may mabibilhan dyan kila Ate Grace ng mineral water, nasa galon. At pagdating naman sa internet, kung gusto mo magpa-connect sa internet, dyan kila Ate Grace, pwede kang magpa-connect dyan. Mare-recommend ko rito ay flatten the tent pitching area para mas maraming campers ang makapag-tent pitching. Gawa siguro na washing area. Ang points na maibibigay ko ay 95%. Sa akin naman, ito ay 96%. So, nai-improve na kasi ito. Kaya naman, ang final grade ng 3J campsite ay 96%. Ito ay highly recommended natin dahil napakamura lang. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito ay Give way o paubaya. One good characteristic of a person is the ability to give away the chance that's supposed to be yours. Ang pagpapaubaya ay isang kaugaliang mahirap taglayin na isang tao, lalo na sa panahon ngayon kung saan napakabilis ng pagbabago. Kung di ka makakasabay ay mapag-iiwanan ka. Sa magkakapatid, kung di kayang pag-aralin ng magulang lahat, may 1 o 2 sa kanila ang titigil sa pag-aaral para lang mapag-aral ang nakatatandang kapatid. Sa trabaho naman, kung sino ang medyo mahina ay nagpapahuli. Sa pagsasama naman ng mag-asawa, kung sino ang maganda ang karera ay susuportahan naman ng isa kahit pa i-give up niya ang kanyang pinag-aralan. Ang pagpapaubaya ay hindi nangangahulugan na ikaw ang nasa huli o talunan. Darating ang panahon na ikaw naman ang pauunahin nila. Kapag dumating ang panahon na ito, ay handang-handa ka ng maging una, pero ang respeto ng mga taong pinauna mo ay laging nasa iyo at hinding-hindi nila malilimutan. Ikaw ang laging bida sa kwento nila. Tama ka. Hindi maituturing na pagkatalo ang isang pagpapaubaya. Pagpapakita ito ng isang taong may malawak na pangunawa. Hindi lahat ng dumarating sa atin ay naninirahan o nagtatagal sa ating buhay. Karamihan ay dumaraan lamang. Iilan lamang ang bumabalik. May ilan din nalilingon at kakaway ng saglit sa atin. Gawin nating makabuluhan ang mga sandaling nakasama natin sila. Punan natin ng pagmamahal ang pagkukulang ng bawat isa. Ibigay natin ang tugmang panahon para sa kanila. Huwag tayong maging maramot dahil hindi natin alam na baka isang araw pa ay mauna tayong umalis. Ngayon pa lang ay matuto tayong magpaubaya. Yun po ang moral lesson na natutunan namin sa 3J campsite. Shoutout po sa aming mga bagong kaibigan na vloggers na sina Together We Ride, Motovlog, Motobe, Papa Ray, AK Wonders, Camp with Joy at Makoy Palaboy. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Abangan nyo pa ang susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Ayan, ito yung setup ng mayayaman. Binibilad nila yung para yung bakterya ay wala. Mamatay. Ayan. Ito naman yung setup ng mahihirap. Ayan. Dito lang namin sinabit sa puno. Ayan. Pagod ka na yata, Makoy. Laro lang natin smooth. Kailangan huwag natin percent para walang borax.
been, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.